Ngayon ang ating i-recap ay isang 2024 movie na pinamagatang Hounds of War. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Sa pambungad na eksena, isang pangkat ng highly trained police officers, ang papunta sa tirahan ng isang kilalang mersenaryo na nagngangalang Ryder. Ang mga opisyal ay nagtipon-tipon sa labas ng pinto ng kanyang apartment, at naghahanda para sa kanyang napipintong pag-aresto. Naririnig nila ang mahinang tunog ng telebisyon, na nagpapahiwatig na may tao sa loob. Nagmamadali silang pumasok sa apartment at hinanap ang target. Sa kabila ng kanilang maingat na paghahanap, hindi nila makita si Ryder doon. Samantala, si Colonel Hart, ang commanding officer na namamahala sa misyong ito, ay sinusubaybayan ang buong operasyon sa pamamagitan ng mga bodycam ng opisyal. Habang lumalala ang krisis, nakatanggap si Hart ng hindi inaasahang tawag sa telepono. Sa kanyang pagkamangha, si Ryder ay nasa kabilang dulo ng tawag, habang nakasakay sa isang motorsiklo at malapit ng magsagawa ng isang pag-atake. Desperado na pigilan si Ryder na isagawa ang kanyang mga plano, nakiusap si Hart sa kanya na pag-isipan ang gagawin, at mag-usap sila. Gayunpaman, biglang ibinaba ni Ryder ang tawag, iniwan si Hart na may kakilakilabot na kaalaman, na ang kanyang target ay walang iba kundi ang presidente ng Estados Unidos. Natarantang inutusan ni Hart ang kanyang mga tauhan na i-track ang lokasyon ni Ryder, sa pamamagitan ng satellite surveillance, umaasang maiwasan ang pinakamasamang mangyayari. Samantala, ang presidente ng Estados Unidos ay nagtatapos sa isang high-profile na pagpupulong, kasama ang Pangulo ng Malta. Tingid sa kanilang kaalaman, nakapasok na si Ryder sa isang kalapit na gusali at matagumpay na na-neutralize ang isang nag-iisang security guard, para malinis ang kanyang dinadaanan. Maingat siyang umakyat sa tuktok ng skyscraper, pinosisyon ng maayos ang kanyang sniper, at sa lalong madaling panahon ay natano na niya ang presidente. Desperado na sinubukan ni Hart na sabihan ng isang kalapit na ahente ng paparating na panganib, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang silbi. Sa halip na gawin ng isang nakamamatay na putok, tinamaan lamang ni Ryder ang presidente sa braso, na nag-iwan sa kanya na sugatan ngunit buhay. Gumawa ng matalino na pagtakas si Ryder sa bansa, na bahagyang natapos ang kanyang trabaho. Nag-flashback ang eksena 6 na buwan bago dumating si Ryder sa Malta, kung saan binati siya ng kanyang buntis na hipag na si Jenna at kapatid na si Bulldog. Nagplano si Colonel Hart ng isang misyon, ngunit nag-alangan si Ryder, sinabi ang mga alalahanin tungkol sa paglilingkod sa ilalim ng kanyang direksyon. Sa kabila ng mga pagdududa ni Ryder, sinabi sa kanya ni Bulldog na mayroong makabuluhang potensyal na kita ang misyon. Habang naglalakbay, biniro ni Jenna si Ryder na oras na para mag-asawa ito, ngunit tinanggihan ni Ryder ang ideya, dahil nasasaktan pa rin siya mula sa kanyang huling relasyon. Sabik din si Jenna na inilarawan ang kuta, bilang isang bagong marangyang mansyon na pinangalanan nilang Ryder, at sinabing magugustuhan niya ito. Pagdating nila sa malaking villa, mainit na tinanggap si Ryder ng natitirang crew, na binubuo ng isang magkakaibang grupo ng mga mersenaryo. Dumating si Hart sa eksena, at sa lalong madaling panahon ay tumaas ang tensyon, nang magkaharap sila ni Ryder. Ang kanilang ibinahaging kasaysayan ay puno ng puot na nagmula sa isang nakaraang misyon, kung saan ang kawalan ng kakayahan ni Hart ay nagresulta sa pagkawala ng maraming buhay. Sa kabila ng katotohanan na hindi niya gusto si Hart, pumayag si Ryder na sumali sa misyon, dahil lamang sa kanyang kapatid. Gayunpaman, nagpakita siya ng matinding pagnanais na hindi na muling makita si Hart pagkatapos ng trabaho. Nang gabing iyon, ang koponan ay nagdiriwang at nagpa-party, nagsasaya at nagpapahinga bilang paghahanda para sa misyon. Si Ryder sa kabilang banda ay nananatiling malayo na nakaupong mag-isa at malalim ang konsentrasyon. Nang sumunod na araw, formal na inanunsyo ni Hart ang mga detalye ng Operation Brimstone. Ang kanilang target ay si Khalid Mustafa, isang dating magsasaka na bumangon upang maging isang kinatatakutang Libyan warlord. Isang crucial ang misyon, dahil ang paglawak ng kapangyarihan ni Khalid ay nagbabanta sa US sa isang proxy war sa rehiyon. Maingat na inihanda ng squad ang kanilang mga kagamitan, para sa mapanganib na misyon sa hinaharap. Pagkatapos ng isang maikli ngunit emosyonal na sandali, sumakay ang koponan sa chopper at lumipad. Tumaas ang tensyon habang papalapit sila sa drop zone pagsapit ng takip silim. Dumating ang koponan sa itinakdang lugar at nagsimula ng tahimik na marcha, patungo sa kanilang pupuntahan.
Para silang mga anino sa kadiliman na madaling inatake ang isang grupo ng mga sundalo na nagsisiksikan sa apoy, sa kanilang mabilis at tila multo na mga galaw. Dumating sila sa isang motel kung saan sinasabing nagtago si Khalid sa isang underground bunker. Tatlo sa mga lalaki ang naghiwalay at pinatumba ang isang gwardya, bago pumasok sa power room para i-hack ang mga security camera. Samantala, ang dalawa pa ay nagpatuloy sa ikatlong antas, upang ihanda ang posisyon ng sniper. Samantala, pinamunuan ni Ryder ang isang pangkat ng 4 na tao ng pag-atake, na may mga sniper na nagprotekta sa kanilang diskarte. Tahimik silang pumunta sa loob ng pasilidad, mitikuloso at eksakto ang kanilang mga galaw. Mabilis na pinatay ni Ryder at ng kanyang mga tauhan ang huling natitirang bantay, bago pumasok sa quarter ni Khalid. Ang operatiba na nag-monitor sa security ng lugar, ay nag-alerto sa kanila sa presensya ni Khalid sa kanyang bunker, na humimok sa kanila na pumasok kaagad. Gayunpaman, sa pagpasok sa silid, hindi nila mahanap si Khalid. Sa halip, isang laptop ang nakapatong sa mesa, at nang magsimulang maghinala si Ryder sa pinakamasamang mangyayari, isang bomba ang pumutok na agad na ikinamatay ng isa sa koponan. Habang binabahan ng mga sundalo ang compound, sumiklab ang kaguluhan, na humantong sa koponan sa isang desperado na bakbakan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na protektahan ang isa't isa, ang patuloy na pagdating ng mga sundalo ng kaaway, ay nag-iwan ng mga miyembro ng koponan na isa-isang nasusugatan o namamatay. Samantala, tahimik na nakipag-usap si Hart kay Khalid sa kanyang opisina sa isang nakakagulat na pagtataksil. Inamin ni Hart na nalaman niya ang isang grupo ng mga mersenaryo na nilayon na patayin si Khalid, at pumanig sa warlord upang isulong ang kanyang sariling agenda. Balik sa compound, sinubukang tulungan ni Ryder ang malubhang nasugatan na si Bulldog upang makatakas. Gayunpaman, mabilis silang nahuli ng mga kalaban. Napagtanto ni Bulldog na wala ng paraan, ginawa niya ang pangwakas na sakripisyo, sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang sarili sa pinaulan na bala. Sa kabila ng maraming tama ng bala, nagawa ni Bulldog na maghagis ng granada na pumatay sa mga umatake. Nag-alalang nagmakaawa si Ryder sa walang buhay na katawan ng kanyang kapatid na magising, ngunit huli na ang lahat, patay na si Bulldog. Ang pagkabigo ng misyon ay nagpilit kay Ryder na tumakas. Sa kabilang dako, nilinlang ni Hart si Jenna, sa pamamagitan ng pagpapanggap na wala siyang anumang komunikasyon mula sa koponan. Nararamdaman ni Jenna na may mali, humingi siya ng kasagutan, ngunit sinabi ni Hart na magpahinga at siniguro sa kanya na magiging okay ang lahat. Nang lumingon si Jenna para umalis, pinatay siya ni Hart sa isang huling gawa ng pagtataksil. Lumipas ang 6 na buwan sa Portugal, kung saan bumisita ang presidente ng United States para makipagkita sa matataas na opisyal. Sa panahong ito, nakipagkita siya sa kanyang personal advisor na si Joshua Reed, na lubos na sumusuporta sa pag-promote kay Hart sa isang mataas na antas ng posisyon sa CIA. Naniniwala si Reed na naghatid ng mga resulta si Hart, at magiging kapaki-pakinabang na contributor. Gayunpaman, nag-alangan ang Pangulo at binanggit ang mga alalahanin, tungkol sa pagkahilig ni Hart na gumawa ng gulo at kawalan ng kredibilidad. Desidido sa kanyang layunin, isinasapanganib pa ni Reed ang kanyang sariling buhay upang suportahan si Hart, na naglalarawan sa kanya bilang isang highly confidential insurance policy. Nangako rin siya na pigilan ang anumang hindi magandang publicity na makarating sa media, upang maprotektahan ang reputasyon ng Pangulo. Ang Pangulo ay nag-atubili na sumang-ayon, ngunit sa kondisyon lamang na payagan si Hart sa trial position, bago gumawa ng anumang permanenteng desisyon. Hindi nagtagal ay dumating si Hart sa kanyang post sa London. Ipinaalam niya sa kanyang mga tauhan na sila ay nakikipagdigma sa mga kalaban, upang sirain ang kanilang paraan ng pamumuhay. Dumating si Ryder sa isang club sa Italy at pinapasok siya, kaya nakita siya ni Selena, ang babaeng namamahala, at pinapunta ang kanyang mga tauhan para batiin siya. Lumapit sa kanya ang 3 sa mga tauhan ni Selena sa bar, at agad na isiniwalat ang sitwasyon. Nakilahok si Ryder sa pakikipaglaban sa mga lalaki hanggang sa matalo siya. Nagising si Ryder na nakagapos sa pader at dumating si Selena para makita siya. Nagalit si Selena dahil naniniwala siyang namatay na si Ryder, at umiyak pa ito para sa kanya. Pinakawalan niya si Ryder at tinanong kung bakit siya bumalik. Isiniwalat ni Ryder kay Selena, na bumalik siya upang ipaghiganti ang lahat ng kanyang mga kaibigan na namatay, kasama na ang isang buntis na si Jenna. Ipinaalam ni Selena kay Ryder na untouchable na ngayon si Hart,
ngunit inihayag ni Ryder na ang kanyang target ay ang Pangulo. Dagdag pa niya, kailangan niya ng isang koponan, kasama si Selena, ngunit tumanggi si Selena at nangakong dadalo na lamang sa pangalawang libing ni Ryder. Sa kabilang dako, tinawagan ni Reed si Hart na nasa bahay kasama ang kanyang mga apo, at hiniling sa kanya na buksan ang telebisyon. Doon ay natuklasan niya ang mga balita tungkol sa nabigong Operation Brimstone, pati na rin ang footage ng body cam. Pagkatapos ay iginiit ni Reed na lutasin ang sitwasyon, upang maiwasan ang karagdagang kahihiyan sa kanyang trabaho. Natuklasan ng kanyang mga tauhan ang pinagmulan ng footage, at nakilala nila si Ryder sa satellite surveillance. Makaraan ng ilang sandali, isang pangkat ng pulisya ang dumating sa apartment kung saan naroroon si Ryder. Pumasok ang squad sa apartment, ngunit mabilis silang natalo ni Ryder bago siya tumakas. Nilabanan niya hanggang sa labas ang paparating na mga pulis, na nakatalaga upang hulihin siya. Sa kabila ng pagkaroon ng tama ng bala sa likod, nagawa niyang makatakas mula sa mga pulis. Nagnakaw si Ryder ng kotse at bumalik sa club ni Selena, kung saan nag-alok ito ng tulong sa kanya. Ginagamot ni Selena ang kanyang sugat, habang nagsisimula siyang mawalan ng malay. Bago magising si Ryder, naranasan niya ang isang flashback ng pagpatay sa kanyang kapatid. Bumangon siya at pumunta sa labas para kausapin si Selena. Ipinaalam ni Selena na ang kanyang mukha ay kumakalat na sa balita, at kasalukuyan siyang nahaharap sa malubhang problema, ngunit si Ryder ay may plano. Halatang nag-aalala si Selena sa buhay ni Ryder at nagpas siyang tulungan siya. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang lalaki na may dalang truck at isang built-in na silid, upang lihim na dalhin si Ryder sa Malta. Walang tiwala si Ryder sa lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Selena na wala siyang pagpipilian sa ngayon. Nakipag-usap si Reed at Hart sa Pangulo na nag-aalala sa mga natuklasan, at binalaan ng Pangulo si Hart na linisin ang kalat. Pagkatapos ay ipinaalam ni Hart kay Reed na si Ryder ay lumitaw sa lungsod, at hiniling ni Reed sa kanya na gamitin ang lahat ng mga hakbang na kinakailangan upang mahuli si Ryder. Nakipagkita si Selena at ang kanyang koponan sa transport driver ni Ryder sa Malta, upang ibigay ang pera para kay Ryder, ngunit ang lalaki ay nagdala ng mga armadong goons. Ibinigay ni Selena ang pera, ngunit bago niya ito ma-verify, iginiit ng lalaki na hindi ito sapat sa kabila ng kanilang kasunduan. Naiintindihan ng lalaki ang pagnanais ng CIA na makuha si Ryder, dahilan para nagdemand siya ng mas higit pang bayad. Sinubukan niyang bumunot ng baril, ngunit madali siyang naatake ni Selena, na nagdulot ng away sa pagitan ng dalawang grupo. Sa kabila ng kanilang maliit na bilang, nanalo ang grupo ni Selena sa pakikipaglaban sa mga goons. Nakuha nila si Ryder at bumalik sila sa club ni Selena, para magsimulang magplano. Nagtataglay si Selena ng isang komprehensibong mapa ng maraming tunnels, at dapat silang gumawa ng diskarte, kung paano matagumpay na gagabayan ang kanilang target sa pamamagitan ng mga ito. Dalawa sa mga tauhan ni Selena ang pumasok sa mga catacomb, at nagsimulang maglagay ng mga pampasabog. Nag-alok si Selena kay Ryder ng isang malakas na sniper, at inutusan siyang huwag itong palampasin. Ang plano ay pilitin na pasakayin ng Pangulo ng kanyang security detail sa ambulansya, na nasa ilalim ng kontrol ni Selena, at pagkatapos ay dadalhin ng Pangulo kay Ryder, gamit ang mga tunnel. Sa araw ng pagsasalita ng presidente, sumakay si Ryder sa kanyang motorsiklo, habang naghahanda ang mga tauhan ni Selena. Samantala, makikita na hindi sinasagot ni Reed ang tawag sa kanya ni Hart. Balik kay Ryder, binaril niya sa braso ang Pangulo, pagkatapos ay umalis sa lugar. Bago pa mailabas ng Secret Service ang Pangulo, isa sa mga tauhan ni Selena ay nag-activate ng gadget at hindi pinapagana ang kanyang sasakyan. Dumating si Selena at ang kanyang mga tauhan sa isang ambulansya, at ang security detail ng Pangulo ay sumugod sa loob, nang walang pag-aalinlangan. Nasaksihan ni Hart ang pangyayari, at itinuro sa mga ahente na manatili sa ambulansya dahil mukha itong kahina-hinala. Mabilis na umalis si Ryder sa kanyang motorsiklo, upang marating ang meeting point. Bilang isang nurse, pinangangasiwaan ni Selena ang isang solusyon upang mawalan ng malay ang Pangulo. Matapos ito malaman ng mga security detail ng Pangulo na nakasakay, nakikipaglaban si Selena at ang kanyang driver sa kanila. Parehong hinugot ng mga security ang kanilang mga baril at sinubukang magpaputok, ngunit ginawa ni Selena at ng kanyang driver, ang lahat ng kanilang makakaya upang maiwasan ang mga ito.
Nagawa ng driver na patumbahin ng ahente na lumalaban sa kanya, habang na-knockout ni Selena ang isa pang lalaki. Tinangka nilang takasan ang mga humahabol sa kanila sa abala na kalye. Gayunpaman, tila walang pakialam sa presensya ng Pangulo, dahil pinagbabaril ng mga ito ang ambulansya. Dahil dito, bumangga sila sa pader na sinundan ng malaking pagsabog. Lumapit ang mga ahente upang siyasatin ang ambulansya, ngunit si Selena at ang kanyang mga tauhan ay tumakas na gamit ang tunnel. Minamaniobra ng koponan ang walang malay na Pangulo sa ilalim ng tunnel, bago siya isinakay sa van at ihatid sa kanilang lihim na lungga. Pagkatapos nito, muling nagkita sina Selena at Ryder sa hideout, at nakaramdam ng ginhawa na malapit nang matapos ang kanilang operasyon. Mabilis na nagpatuloy ang koponan na ibaba ang Pangulo sa van, hanggang sa loob ng madilim na bunker. Ilang sandali pa, hinarap ni Ryder ang Pangulo. Bahagyang nalilito pa rin ang Pangulo dahil sa tranquilizer, tumingin kay Ryder, kumbinsido na siya ay nakikipag-usap sa isang terorista. Gayunpaman, nang magsalita si Ryder, napansin ng Pangulo ang kanyang American accent, at unti-unting naunawaan na ito ay hindi isang dayuhang kaaway, kundi isa sa kanyang sariling mga kababayan. Habang ipinagtapat ni Ryder ang kanyang pagkakakilanlan, patuloy niyang ipinaliwanag na dati siyang nagtrabaho para sa gobyerno ng US, sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Hart. Nagulat ang Pangulo, nang magsimula niyang mapagtagpi-tagpi ang lahat ng pangyayari. Sa wakas ay napagtanto niya, hindi lang kung sino talaga si Ryder, kundi kung bakit nangyayari ang lahat. Dahil sa sitwasyon, mahinahon na nagtanong ang Pangulo, kung ano ang inaasahan ni Ryder mula sa kanya. Nasukat ang reaksyon ni Ryder at nananatiling matatag ang kanyang boses. Hindi niya kailangan ng pera, kapangyarihan o paghihiganti, ngunit gusto niya ng isang bagay na mas mahalaga. Nais niyang ipagtapat ng Pangulo ang mga kakilakilabot na katotohanan na itinatago sa publiko. Ang eksena ay lumipat sa isang simbahan, kung saan dumating ang isang babaeng journalist. Dahan-dahan siyang naglakad na nakayuko, bago lumuhod sa harap ng altar. Bahagya siyang lumingon, at nakita si Ryder na tahimik na nakatayo, at binigay sa kanya ang thumb drive. Mabilis na kumalat ang mga ulat sa bawat pangunahing network ng balita, na nagpapalabas ng nakamamanghang video ng pag-amin ng Pangulo. Sa video ay kinilala ng Pangulo ang kanyang kawalan ng katapatan sa kanyang mga aksyon at paghuhusga, mula nang maupo sa kapangyarihan. Nagpatuloy siya sa paglalarawan ng mga lihim na negosasyon at kahina-hinalang mga desisyon, na puminsala sa mga buhay at dignidad ng kanyang opisina. Dahil dito, si Reid ay napilitang magpakamatay. Samantala, si Hart ay makikita sa Havana, Cuba kung saan siya nagtatago. Pagsakay niya sa kanyang sasakyan, napansin niya si Ryder na naglabas ng device, at pinasabog ang kanyang kotse, sa paghihiganti niya para sa kanyang pinatay na kapatid at kagrupo. Umalis si Ryder sa lugar, habang hinihintay siya ni Selena at sabay silang nagmaneho palayo. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.